Rumespondi sa iba't ibang krisis tulad ng pagtama ng kalamidad at maging sa banta ng pambobomba. Yan po ang sentro na nagpapatuloy na balikatan exercises. At yan po ang tinutukan ni June Veneracion. Bahagi ito ng preparasyon para sa underwater demolition. Ang senaryo sa RPUS Balikatan Exercise Ormoc City may tumamang sakuna. May mga harang sa ilalim ng dagat kaya kailangang gumamit ng pampasabog para matanggal ang mga ito. 13 tropa ng Naval Special Operations Group ng AFP at 14 ng US Navy SEALs ang nakilahok sa underwater demolition exercise. Nang matapos na ang paghahanda, pinasabugan na ang mga harang sa dagat. Kung wala tayong capability na kaya nating pasabugin yung iba't ibang debris bago pumasok yung mga LCU natin at saka yung mga naval assets natin to respond to areas that is stricken by calamities, mahirapan talaga yung forces, yung main forces. Sa Calayan Island, air evacuation naman ang ginawa. Gumamit ng mga air asset para mailikas ang mga residente dahil ang senaryo, tinamaan din ng kalamidad ang isla. Sa Nueva Ecija naman, nagsanay ang magkabilang tropa kung paano tutugunan ang problema kapag may nagtanim ng improvised explosive device. Sinadyang magpasabog ng maliit na IED para sukatin ang kahandaan at pagiging alerto ng tropa sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa Biyernes, magtatapos ang Balikatan 2017, ang una sa ilalim ng Administrasyong Duterte. After ng closing ceremony ng Balikatan exercises, the first day of it is the first cycle for the process of having planned the 2018 Balikatan exercises. Pero nasa mga political leaders na raw ang desisyon kung meron pa bang susunod na balikatan, lalo pat may mga pahayag na dati ang Pangulo na gusto nilang ipatigil ang RPUS military exercises. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.